Inaasahan ng marami na magkakaroon na ng ngipin ng Pilipinas sa legal rights nito sa mga teritoryong sakop ng bansa. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ano-ano ba ang maidudulot ng mga batas na ito? Makatutulong nga ba ito sa Pilipinas? Yan po tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga. Nilagdaan na nga ni Pangulong Marcos ang dalawang batas, Republic Act 12064 o yung Philippine Maritime Zones Law at yung 12065, yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Dalawang batas na mahalaga sa paggiit natin sa ating mga teritoryo at maging sa mga lugar na kung saan tayo mayroong sovereign rights. Lalong-lalo na yung Philippine Maritime Zone Act sapagkat ginawa lamang ng bansa ang nararapat na iangkop natin sa international law, lalo na sa UNCLOS at dung sa resulta ng kaso natin sa The Hague, yung kontrobersyal na ruling na kung saan kini-question ng China, subalit ito ay malaking pagkapanalo ng Pilipinas, na kung saan ang batas na ito ay nilalatag na hanggang saan ang ating sovereign rights, ang ating mga exclusive economic zone, ang ating internal waters, alinsunod nga sa UNCLOS. Ang Archipelagic Sea Lanes Act naman ay naglalatag ng mga ruta na pwedeng daanan ng mga foreign vessels, maging ito man ay barko o eroplano, sa loob ng ating teritoryo. Nilatag ito para mas maprotektahan hindi lamang ang ating karapatan, kundi maging ano ba talaga may latag, ano yung mga pulisiya para maging mutually beneficial yung international trade na dumadaan dito sa mga rutang ito. As expected, sumuporta ang Estados Unidos dito. Ngunit, andito na naman ang China at nagprotesta. Sinabi nila na inangkin na daw na naman ng Pilipinas ang sa kanila, na alam naman natin na isang malaking kasinungalingan at kabulastugan sapagkat hindi ito naaayon sa UNCLOS. Ano ngayon ang magiging epekto nito? Sabi nga ng ating Pangulo, mas pinapalakas nito ang ating sovereignty. Mas pinapalakas nito ang claim natin sa mga espasyo na kung saan tayo merong soberenya at doon sa mga lugar na kung saan tayo ginawaran ng international law ng sovereign rights. Ito ay pagpapatunay ng Pilipinas sa isang miyembro ng sistema ng mga bansa na nag-oopera sa ilalim ng tinatawag nating rules-based na international agreements, international laws. Hindi natin maintindihan kung bakit ang China patuloy pa rin ginigiit ang kanilang di umano'y karapatan na hindi naman talaga ayon at hindi alinsunod at taliwas pa sa UNCLOS. Sana naman ito ay maging mitya na ng patuloy na pagpapalakas natin sa ating claims dyan sa West Philippine Sea. Of course, nandyan pa rin ang China, hindi yan basta mawawala. Pero itong dalawang batas na to, lalo na yung RA 12064, ay magagamit natin para palawakin palalo ang mga alyansa natin. Beyond the United States, palawakin natin ang mga kakampi natin dahil pinalakas nito lalo ang ating legal standing sa international community of states. Yan lamang po aking punto de vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan, at maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.